Paano malaman ang plano ng Diyos? Canon. Isaiah 40 verse 8, ito po yung magiging verse natin yan. Pero alamin natin yung sa concept natin about canonical. Sabi doon, canon, the list of all the books that belong in the Bible, from the Greek kavuri, measuring rod or standard of measure. Canonical, a term describing preserved writings that are deemed to have divine authorship and therefore included in the canon of Scripture as God's Word in written form. Standard 1, sabi dito, apostolic origin or doctrinal consistency, and pangatlo, universal acceptance. So, sabi po sa Isaiah 40 verse 8, sabi dito, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag, pero ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. So napakabuti ng ating Panginoon kasi even His Word, until now, ito pa rin sinusundan at paniniwalaan natin at naniniwala tayo na dahil sa salita ng ating Panginoon ay patuloy tayo na nararanasan yung kanyang kapangyarihan at sa pamamagitan ng salita niya, patuloy tayong pinalalakas at nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Sabi po doon sa ating unang katuruan, sabi dito, the divine author has preserved His word. So, yung ating divine author o yung salita ng ating Panginoon, nakapreserve talaga yan until now, from the Old Testament up to now. Lahat yan pinaghandaan, lahat yan ay binigyan ng importansya simula pa ng makreate tayo dito sa mundo at sa pamagitan ng salita ng Panginoon, ito yung sinusundan natin at ito yung pinanghahawakan natin magpasanggang ngayon. Ng pangalawa, the church recognizes God's words. Siyempre, tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, we recognize the Word of God kung paano na talagang inaayos at tinatama ng Diyos yung yung buhay ng bawat sa atin. Ganon din naman, the church recognizes God's Word. Pangatlo, the Word of God has been preserved until now. So, mapapansin natin, kapag nagbabasa tayo ng Bible, parang binabasa natin yung mind ng ating Panginoon na andun kung ano yung dapat nating gawin, ano yung dapat nating sundin, at sa ganung paraan, nakikita ng Diyos na talagang lumalakad tayo ng naayon doon sa naisin ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. At napakahalaga na makita natin yung kahalagahan ng buhay na mayroon tayo ngayon at kung paano tayo inihahanda ng Panginoon sa bawat hamon ng buhay. Pangatlo, sabi dito, the Word of God has been preserved. Yung pangatlo, the Word of God has been preserved until now. Then sa ating application, sabi dito, be confident that God has preserved His Word. So maging confident tayo kapag tinanong tayo, ano ba yung pinaniniwalaan mo, paano mo masasabi yan, then you can now know how to explain everything to those people who question the Word of God. Pangalawa, read the Bible and know the heart of God. So, kapag binabasa kasi natin yung Bible, makikita natin paano ba yung heart ng ating Panginoon. Ano ba talaga yung main goal ng Diyos? Bakit niya ibinigay yung kanyang mga salita para sundan natin? Para makausap siya. Kasi ang way natin ngayon is para malaman yung plano ng Diyos, yung kabutihan ng Lord. Lahat yan nasa Biblia at makikita natin kung paano magmahal at paano tayo minahal ng ating Panginoon. Number 3, study God's Word daily and diligently. So, napakahalaga na daily, malaman natin yung salita ng ating Panginoon na hindi lang basta nabasa, bagkus makita natin why it is recorded o bakit ito nakasulat. Bakit ito yung naisabihin ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. One way is and for us to know na maganda yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At wala siyang plano na mapahamak tayo o malinlang ng kahit na sino. Bagkos patuloy natin sundin at sundan yung salita ng ating Panginoon at ipahayag yung kabutihan niya kung paano siya
sa buhay natin ay kumikilos at patuloy na nag-iingat. Ganon din naman, patuloy nating ingatan ang imahe ng ating Panginoon at patuloy nating ipalaganap ang kanyang mga salita para mas marami pa yung makakilala at malaman kung gaano kadakila ang Diyos na meron tayo. So again, thank you for watching and God bless you.